Hello everyone. So, naisip kong mag-share lang ng quick video about this question na malamang naisip mo na rin, probably. Magkano ba talaga yung insurance coverage that I need or I want? So, explain ko later kung ano ibig sabihin nito, no? But, sa mga articles online na makikita mo, you will see na 10 times your annual income, ito yung isasuggest nila na formula, no? So, even sa mga trainings na baka naatinan mo na rin. So, if you are earning, let's say 30,000 per month, get a calculator, multiply mo yan, magkano yung sinasahod mo in a year? That's 360,000 pesos in a year. So, meaning, ang iyong coverage na ideal para sa'yo, 3.6 million. So, same goes with other income. Like, halimbawa, mas mataas, 50,000 per month. Magkano yung ideal coverage for you? Apply the same formula, multiply mo sa 10 yung annual income mo. So, makukuha mo rito 6 million coverage. Now, you can follow this way of computing for your coverage. Pero I discovered also a way kung paano mo to gagawing mas personal, no? A style na medyo mas alam mong sayo. Okay? So, ano bang ibig ko sabihin dito? Para lang ma-discover ko, no? Ano ba talaga insurance coverage that I need? Or maybe my family needs kasi sila yung mas may kailangan nito, no? The beneficiaries na makakakuha ng pera. Right? Kasi when I pass away, I pass away. Hindi ko naman magagamit yung pera, di ba? So my family members, the most important people in my life, sila yung pwedeng gumamit nito. So how would I take advantage of insurance plan para mabigyan sila ng pera that they can use without even computing that coverage using a generic formula like this one. No, kaya ako nalagay dito I want. Ano ba yung coverage na gusto ko for them? So here is how. So erase mo to, yung formula na yan. And instead, ask yourself this question. Okay? When I pass away today, paano ko gustong alagaan yung mga taong importante sa akin? So, halimbawa, gagawin kong example yung sarili ko. I am a husband, I am a child. Hindi pa ako father, not yet, no? Pero we are expecting. Kapag nawala ako today, if I pass away today, paano ko gustong alagaan? Yung asawa ko, yung magulang ko, tsaka yung bunso kong kapatid. Kasi sila yung mga tao na right now, merong involvement sa kung paano ko binabudget yung income that I generate every single month. So let's go dito. Okay, now let us answer that question. When I pass away today, paano ko gustong alagaan yung mga importanteng tao sa akin? So this is what I want for them. Okay? Ito yung coverage na gusto ko. Una, ito yung gusto ko makover. Yung condo na kinuha namin ng asawa ko sa Pasig, mabayaran ng buo. Ayokong hindi magamit yon. So gusto ko when I pass away today, doon tumira yung asawa ko. Pangalawa, yung burial expenses covered. Ayokong alalahanin to ng mga family members ko. Kasi they are, of course, may grief, di ba? Pag nawala ng loved ones. Hindi naman okay, or prefer ko lang na hindi nila problemahin yung pera. Pag nangyari to, di ba? This is a scenario na pina-play out ko lang right now, but if it really happens, of course, masakit. Masakit emotionally. Masakit pati sa bulsa. Tama? Number 3, my wife is able to continue a pleasant lifestyle and not worry about finances for the next 5 years. Dahil currently, dalawa kaming kumikita, nagge-generate ng income. Yung lifestyle na gusto ko for her and yung lifestyle na gusto namin para sa isa't isa, nagagawa naman namin. No? But I don't want to downgrade yung lifestyle na yun if I pass away. So, meron akong gustong buhay na maranasan niya, hopefully, and gusto kong gamitin yung insurance as a tool para maibigay yun. Right? So, ang life insurance plan, it cannot prolong your life, but it can prolong your ability to give, your ability to love. Pangapat,
Covered ang pambayad ng utilities at pang-grocery ng magulang ko for the next 5 years. Nag-aabot pa rin kasi ako ng pera sa kanila. Pandagdag sa pambayad ng kuryente, ng tubig. And I know may mga ilan sa atin na nakaka-relate sa ganong sitwasyon, right? So why not use an insurance plan para iplano rin yung mga things like that, di ba? Kasi again, very unpredictable yung death eh. I don't plan to die soon. Pero again, since hindi ko siya control, I want to take advantage of a tool like this one para i-prevent yung mga worry sa isip ko na magpapalungkot sa akin. Kasi sinusuportahan ko nga sila currently. Kapag nawala ba ako, sinong susuporta sa kanila? Diba? Panglima, yung bunso kong kapatid, matapos niya yung college niya. And then pang-anim, my wife is able to start her small salon business. Alam ko dito sa example kong to, hindi pa to lahat. Hindi pa ito yung lahat, no? But I'm just giving you an idea paano ko ina-approach yung pag-purchase ko ng coverage, no? I want to specify these things kasi ito yung ganito ko siya map-personalized na hindi siya dumaan lang sa generic formula. So ngayon, maglagay tayo ng quick estimate. Okay? So, kinompute ko na to and mas maganda kung mako-compute mo siya kasi plano mo to eh, no? Ito yung coverage mo eh. Dinedesign mo yung coverage that you want. So, this is 4M. Ito yung para sa condo. Okay? So, yan yung amount na gusto kong iwan para bayad yung condo. Next, lahat ng burial expenses covered, so 500,000. Meron na ako St. Peter pero wala ako nung ano yung lupa. 'Di ba mahal din 'yun? And again, this fund is enough, I think, para hindi nila problemahin yung mga final expenses kapag nawala ako. Pangatlo, 5.1 million, no? Ito yung lives para sa fund nung asawa ko kapag nawala ako. Para ma-continue niya yung lifestyle that gusto ko para sa kanya. Pang-apat, para sa grocery ng parents ko, 900,000. Ayan, pambayad din ng utilities. And then yung para sa kapatid ko, pang tuition fee niya, 400,000 hanggang mag-college siya. No? So second year na siya right now. And then lastly, itong pang business ng asawa ko. Kailangan ba to? Kailangan ba na meron ito, yung pang-business ng may iwan mong asawa, family member? Well, this is my plan eh. So, ito yung gusto ko para sa kanya. I heard once, meron akong isang colleague na matay yung tatay niya. And after mamatay ng tatay niya, tinrate niya yung lahat ng family members niya sa Hong Kong Disneyland. Sabi niya, gusto niyang magluksa in style. Sabi niya, alam ko gusto ni Papa na maalala namin siya nang hindi kami sobrang lungkot. Alam mo yun, kung pwede mo namang i-take advantage yung insurance plan para mag-create ng something meaningful or to allow your loved ones to do something remarkable, why not? Diba? Why not? Gusto mo ba pagkawala mo, malungkot lang sila? Or normal lang yung life that they have? Kasi you can also choose to use money to make life more meaningful para sa kanila. Ano ba yung something remarkable for them to do? You can enable them, no, to do that using yung benefits that they can get from the life insurance. Again, it is not mandatory na ganito mo iplano yung insurance plan mo. But this is the coverage I want. Okay? No one can say that this is not the right coverage for me. Because ako lang. Okay? Ako lang yung makakapagsabi kung ito yung tamang coverage for me or not. And I am saying now na ito yung coverage for me. No? Hindi siya pwedeng idaan lang sa isang generic formula. Now, if we are going to compute
all of this, 4 million plus 500K plus 5.1 hanggang dito sa baba, ang resulta niyan is 13.9 million coverage. Now, hindi ko to makukuha basta sa ano eh, 'di ba? Sa formula na 10 times my annual income. So, ikaw din, alam ko, kung ano yung income na meron ka right now, pag minultiply mo sa 10, you can arrive at a certain amount, but it means nothing. Why not? Sagutin mo yung question ko kanina na if I pass away today, ano yung gusto kong ibigay sa mga importanteng tao sa akin? Paano ko sila gustong alagaan? So this is it. Ito yung tamang coverage for me, no? So 13.9 million. Now, if I am a customer, ang pwede kong sabihin sa insurance advisor na kakausapin ko is I want this coverage, yung 13.9M. I can choose to purchase an insurance plan na ganito kalaki kagad yung coverage, pero kung hindi kaya ng budget ko, what can I do? No? So, bigyan kita ng tip. Pili ka muna. So, dito sa mga to, alin yung gusto mong unahin? Let's say gusto kong unahin yung number 2 tsaka yung number 3. No? So, pag i-add mo lang to, no? 500 plus 5.1. So, pwede na 5.6 million lang muna yung kuhanin mo na coverage. Okay? So, let's say ang gusto kong unahin, this one. Gusto ko i-prioritize yung sa asawa ko. And then, kuha ka muna ng ganitong coverage. If hindi mo pa rin kaya ng ganitong coverage, why not half of this first? Okay? Ang goal lang naman ito, nung ginawa nating computation, is for you to really feel na meron ba akong coverage na gusto? How can I use insurance plan to make this happen? Itong mga gusto kong to, no? Kasi when you play out the untimely death scenario, wala ka na sa picture eh. Di ba? Like what I did earlier. Dun sa ginawa kong scenario, wala na ako, patay na ako dun, di ba? But, ayun, yung na-realize ko, pwede kong i-prolong yung responsibility. If I still want to be generous and helpful to them, I can still do that. And I took advantage of a tool, yung insurance plan, tinake advantage ko siya para magawa ko yun. Okay, so I hope may napulot kang something from this quick video. So, kita-kits soon.